1977, inilunsad ng Brazilian military ang isa sa pinaka-secretive UFO investigation sa ating kasaysayan. Kasama dito ang mga glowing orbs, mga abductions at labis na takot ng isang bayan na ang mga tao dito natulog ng magkakagrupo. Natakot sa kung ano ang maaaring lumabas sa kalangitan. Pinabulaan na ng gobyerno ang lahat hanggang sa hindi na nila ito may tanggi. Ngunit paano kung hindi pala isolated ang insidenteng ito? Paano kung bahagi lamang ito ng isa pang mas malaking bagay? Isang bagay na hindi natin dapat madiskubre at harapin ang takot ng sangkatauhan sa tanong na kung dapat ba natin ipaalam ang lokasyon natin sa universe. (1977), may kakaibang mga bagay ang nangyayari sa kalangitan sa Northern Brazil. Sa liblib na bayan ng Colares sa estado ng Para, may nangyayaring kakilakilabot. Isang bagay na sa kalaunan may involve ang Brazilian military sa isa sa mga pinakakakaibang UFO investigation at halos walang nakakaalam tungkol dito. Nagsimula ito sa mga ilaw, maliwanag, tahimik, mababang lipad. Halos gabi-gabi silang umaaligid sa bayan. Ang mga glowing objects ayon sa mga saksi ay cigar shape, saucer at pyramid shape. Singlaki ng kotse ang ilan, ang iba ay singlaki ng isang gusali. Ang lights hindi lamang nagmamasid, inatake nila ang mga tao. Tama ang narinig mo, umatake sila. Sinasabi ng mga villagers na tinamaan at naparalyze sila ng mga beams of light. Ang mga biktima may kakaibang mga paso at sa ilang mga kaso nanghihina at disoriented, tila nawala ng maraming dugo. Sinabi ng doktor sa local clinic na lagpas 35 katawang nagpunta sa clinic nang may pare-parehas na simptomas. Ang mga locals tinawag ang mga lice na chupa-chupa o sucker-sucker dahil ayon sa kanila, literal na sinisipsip ang buhay nila. Dahil sa matinding takot, ang mga pamilya ay nagsimulang matulog na magkakagrupo. Nagsisiksikan sa mga duyan, may apoy na magdamag nagniningas upang ilayo ang mga lights. Dahil sa paglaganap ng takot, nakipag-ugnayan ng alkalde ng Colares sa Brazilian Air Force at humiling ng investigasyon. At nasopresa ang lahat nang nag-imbestiga nga sila. October 1977, nilaunch ang Operation Prato. Ang official mission, mag-observe at i-document ang unexplained aerial phenomena sa Colares at sa nakapaligid na Amazon region. Pinangunahan ito ni Captain Oirangi Yolanda, isang officer ng Brazil Intelligence Division. Nagdala siya ng maliit na team, dala ang mga kamera, notebook, Geiger counter at inutusang tahimik na mag-imbestiga. At ikinagulat nila ang kanilang natuklasan. Sa paglipas ng ilang linggo, nakakuha ang team ng daan-daang larawan, 12-12 ng oras ng film footage at 12-12 ng eyewitness interviews. Personal nilang nakita ang mga lights. Sa ilang kaso, sinabi nilang sinundan pa sila ng mga ilaw. Sa isang panayam, sinabi ni Yolanda, "We saw objects that could stop midair, accelerate instantly, change direction with no sound, and vanish in a flash. We were dealing with something not from here." Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, December 1977, pinahinto ang Operation Prato. Walang binigay na dahilan. Ang reports, ginawang classified. Sinabi ng militar sa publiko na ang kanilang mga nakita ay natural phenomena lamang. Ang mga ebidensya ay nilibing, mga litrato sinelyuhan, mga tapes, nawawala. At sa loob ng 20 years, walang sino man sa labas ng militar ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Ngunit noong 1997, nagbago ang lahat. Si Captain Holanda, na retirado na ng mga panahong iyon, ay nagbigay ng isang pasabog na panayam sa mga researchers ng Brazilian UFO. Kinumpirma niya ang mga nakita, ang mga pag-atake, ang cover-up. Sinabi pa niya na siya mismo ay kinontak, pisikal na hinawakan ng isang entity. Sinabi niya na alam ng militar na ang mga sasakyang ito ay hindi gawa ng tao, ngunit wala silang paraan upang pigilan ang mga ito. At mas masahol pa ay walang paraan upang maunawaan ang kanilang mga motibo.
Ngunit ilang buwan lamang matapos niyang ihayag ito sa publiko, natagpo ang patay si Holanda. Nakabigti gamit ang sinturon sa kanyang kwarto. Sinabing suicide. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na wala siyang history ng depression, walang issue sa pananalapi, walang kilalang kaaway, maliban na lang siguro sa mga lights na nasa kalangitan. Nang dahil sa pressure mula sa mga researchers at journalists, ang Brazilian government kalaunan ay naglabas ng ilang parte ng Operation Prato Files noong early 2000s. Lagpas 500 pages ng type reports, litrato ng mga glowing structured objects, mga sketches mula sa witnesses at military officers, kahit pa mga handwritten notes mula mismo kay Captain Holanda. Ngunit karamihan sa mga ebidensya, lalo na ang film footage, ay nananatiling classified. At sa kabila ng maraming petisyon para sa full disclosure, tumanggi ang gobyerno na ilabas pa ang iba. Ano nga ba ang natagpuan ng Brazilian government sa Colares at bakit tila desperado silang panatiling sikreto ito? Tinapos ang Operation Prato late 1977, ngunit hindi natapos ang misteryo. Nag-evolve pa nga ito. Dahil tinapos man ng Brazilian government ang investigasyon, nagpatuloy pa rin ang phenomenon at mas lumala pa ito. Isang dekada ang lumipas, sa ibang parte ng Brazil nagbalik ang mga ilaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang mga paso at sugat ang iniwan nila. Nag-iwan sila ng bangkay. Noong September 28, 1988, nakatanggap ang pulisya ng Sao Paulo ng tawag tungkol sa isang bangkay malapit sa Guarapiranga Reservoir. Sa unay nakalang suicide o murder victim, pero ang nakita nila, wala sa dalawang yan. Lalaki ang biktima, mapayapang nakahiga malapit sa tubig, tila may naglagay sa kanya roon. Ngunit ang mga sugat, may ibang sinasabi ang kanyang mga sugat. Malinis, pabilog ng mga butas sa kanyang dibdib, leeg at panga. Ang kanyang mga labi, mata, tainga at dila, lahat ay nawawala. Ang kanyang maselang bahagi ng katawan, inalis na tila ginamitan ng surgical precision. Walang dugo, walang pamamaga, wala ring senyales na nanlaban ito. Ngunit ang pinaka nakakagulat, ang internal organs ay naalis nang hindi na pinsala ang nakapaligid na tissue. Tila vinacuum palabas sa mga ito. Sa autopsy, nakitaan ng signs na dinrain ng lahat ng dugo nito. Kahit walang nakitang kahit isang patak ng dugo sa site. Walang mga tipikal na senyales sa mutilation, walang magaspang na hiwa, walang luha, walang insect activity, precise incisions lamang. Na tila may isang tao o isang bagay ang maingat na kinuha ang kailangan nila at iniwan ang natira. Pamilyar ang pattern na ito. Sa Colares noong 1977 ang mga beam, ang pagkuha ng dugo, ang mga sugat sa operasyon. Ulat ng mga taga-nayo na tinamaan sila ng mga focus lights tapos ay nanghina, pagod, minsan nawala ng oras. Makalipas ang isang dekada, isa pang kaso ang lumitaw. May parehong mga simptomas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakaligtas ang biktima. Sa Colares may mga paso ang mga tao, pinagmasdan sila, inabdak, ngunit nabuhay sila. Sa Guarapiranga, hindi. At kung ang presisyon ng kamatayang ito ay isang palatandaan, hindi ito karahasan, ito ay isang procedure na naglabas ng isang nakakatakot na tanong. Kung ito ay isang test subject, ilan pa kayang biktima ang hindi na nakitang muli? May video tayo tungkol sa Guarapiranga case sa ating channel. Pwede mo yang balikan. Sa loob ng ilang dekada, tumitingin tayo sa kalangitan at nagtatanong, are we alone? At sa bawat oras, ang universe sinasagot tayo ng katahimikan. Ngunit paano kung ang katahimikan ay hindi lamang nagkataon? Paano kung isa pala itong babala? Tanong ni Enrico Fermi, kung napakatagal na at napakalaki ng universe, nasaan ang lahat? Billions of stars na mas matanda sa ating araw, billions of planets that can support life. Kung may intelligent life sa space, bakit hindi nila tayo kinokontak? Bakit wala tayong naririnig mula sa kanila? Bakit hindi pa natin sila nakikita? O hindi pa nga ba?
Noong 2008, iminungkahi ng Chinese sci-fi author na si Liu Cixin ang isang nakakatakot na theory. Tinawag itong Dark Forest Hypothesis. Isipin mo na ang universe ay isang malawak at madilim na kagubatan. Ang bawat sibilisasyon ay isang tahimik na hunter, tahimik na gumagalaw sa mga puno, sinusubukang hindi makita. Dahil sa kagubatang ito, lahat ay banta. Bawat ingay na ginawa mo, bawat signal na pinadala mo ay nagpapataas ng tsansang may makakita sa iyo. At ang may makakita sa iyo ay nangangahulugan ng pagkawasak. Bakit? Dahil hindi mo malalaman ang intensyon ng ibang species. At sa oras na malaman mo, baka huli na. Brutal ang lohika, simple at posibleng pangkahalatan. Kung ang isang sibilisasyon ay nakatuklas ng iba at hindi sila sigurado kung ito ay kaibigan o kaaway, ang pinakaligtas na option ay mauna kang umatake. Wasakin sila bago ka nila sirain. Hindi dahil masama ka, kundi dahil natatakot ka. Marahil ito ang dahilan ng katahimikan, ang kawalan ng mensahe, ang kakulangan ng open contact. Ito ay hindi dahil sa walang ibang sibilisasyon sa universe, kundi dahil sila ay nagtatago lamang. Alam ng bawat advanced na civilization na huwag kailanman tumawag ng atensyon para sa iyong sarili dahil ang mga gumawa niyan, nawala na. Operation Prato, Guarapiranga case, nakakaparalis ang beams of light, mga nag-o-observe na entities, objects sa kalangitan, hindi may paliwanag. Paano kung hindi pala ito mga random sightings? Paano kung surveillance sa mga iyon, mga scans, reconnaissance, sinusuri tayo? Tinitingnan kung gaano na tayo kalapit sa pagiging banta sa kanilang sibilisasyon. At kapag tumawid tayo sa linyang iyon, kapag nakapagpadala na tayo ng napakaraming signal, nakagawa ng napakaraming armas, kumalat ng napakabilis, ano na ang susunod? Hindi lang ito tungkol sa malalayong galaxy o hypothetical aliens. Ito ay tungkol sa kung ano ang nakita na natin. Sa loob ng ilang dekada, parehong hugis, parehong maniobra, parehong katahimikan. Paano kung nandito na sila, hindi nananakop, hindi tagapagligtas, nanonood, naghihintay, at baka lang naman, nag-iisip sila kung ano ang gagawin sa atin. 100 taon na tayong sumisigaw sa kagubatan, nagpapadala ng mga signals, nagpapadala ng mga probe, binobroadcast ang ating lokasyon. Ngunit kung totoo ang Dark Forest Theory, maring iyon na ang huli nating pagkakamali. Kaya sa susunod na makakita ka ng kakaiba sa kalangitan, huwag mong tanungin kung ano ito. Ang magandang tanong ay, bakit ito nakatingin sa atin? At bakit hindi sila umimik? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.